sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahadlang. Yo, what's up mga kabutingting? Yan na, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, mayroon ako ditong home service na twin tub washing machine at ang problema nito ay spin dryer. Ito ay Panasonic 10.5 kilograms at ito sila ay nag-message lang sa aking messenger. So, bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay ating titignan. Ito ay ating isasaksak. Yan. Saksak natin itong power cord dito sa aking extension dahil nakasaksak na yan doon sa loob. Shout out sa sir. Magang maaga pa. Pag ginising ko pa yung may-ari mga kabutingting. So ikutin lang natin yung spin timer. Kailangan na siya iduot na rin. Ha? Kailangan na siya iduot. Iduot ba? Ano? Aling idoot? Ano siya? Sa siya mandar bro. Ano? Ayaw pa rin naman. So hindi siya gumagana mga kabutingting. Try natin itong i-tester muna. At iayos ko lang yung aking tripod din. So yan. Gamit tayo ng tester. Ito ay ating i-on lang. Tapos select natin sa OL. Yan. Kaso para yatang hindi kita ang kagwang na. Kita yung aking tester Hawakan na lang natin yung ating tester. Lagay lang natin na itong ating test probe dito. Ayan, mayroon tayong nakukuhang, ayan mayroon tayong nare-reading na 99 ohms. Ayan So pwedeng good ang motor nito. Pwedeng ang problema nito ay preno lang. So doon tayo diretso sa likod. Ayan, nandito tayo sa likod. So tatanggalin lang natin itong mga tornilyo. Mayroon din dito sa baba. Yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para man-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At ito mga kabutingting ay minsan ko na itong ginawa. At na-vlog ko rin yon. Ang problema nito dati ay yung kanyang wash motor ay umuugong lang. Pero hanggang ngayon naman ay gumagana pa. Pero ang problema nito dati ay hindi bushing. Bushing ba? Or yung lock sa bushing. Hindi ko na maalala dahil medyo may katagalan na rin yon. So, check lang natin itong preno. Lapit natin yung ating kamera para kitang-kita sa mata. Tapos, ilawan lang natin. Ayun. Tapos, ikutin ko lang yung Dali Dali, ang hirap pagka yan, ikutin lang natin yung coupling kung iikot ba. Maganit or matigas mga kabutingting, ikutin. Kaya nga lang hindi nyo kita kung matigas nga ba talaga. Pero yung kanyang preno hindi naman nakadikit sa coupling. So bitawan mo ya. Tingnan muna natin dito sa loob, baka ito ay may lagay muna natin yan dyan. Baka may nakapulupot na damit or ano ba. Malinis naman. Malinis, walang nakapulupot. So ito ay ating babaklasin, paikot para malaman natin. At para makita nyo rin kung ito ba ay talagang nag-stack up yung kanyang ihi. So ayusin ko lang yung aking tripod para makita nyo. Yan, habang ito ay aking binabaklas mga kabutingting. Yan, mega love shout out sa lahat ng ating mga silent viewers at organic viewers. At mega love shout out din kay Sir Florence Junior Halin, aka Bullpen Teacher, vlogger ng Quezon City. Tokayo Inting 63 TV Vlog. Yan, mega love shout out sa inyong dalawa. Lagi ko kasi kayong nakakalimutan pag ako ay nag shout out. At yan, mega love shout out din kay Sir Duming Jamal Boy Kaludi or kay Fernando Tabanao ng Cebu. Yan, mega love shout out bye. At mega love shout out din kay Sir Boyet Balintos, Joseph Relucio ng Muntinlupa City, John Birano, Romeo Ulit, Noel De Guzman. Yan, mega love shout out po. Yan, tanggalin natin yung pan belt. Sunod, tatanggalin naman natin yung tatlong tornilyo para sa tornilyo ito sa spring o sa pinakapaa ng spin dryer para malaman natin kung ano yung problema niya.
Yan, konting favor lang din mga kabutingting. Baka pwede pong wag po nating i-skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong nyo na para sa akin. At sa mga gustong magpa-shoutout, yan, maaari lang po kayong mag-comment sa comment section. Yan. Tapos, ayan ay ating igaganito. Ayan, ito tayo. Kita nyo ay puro kalawang yung kupling. Ayan o. Pwede itong mayroong tagas. Pero kung nakikita nyo yung kupoy, agwang. Ayusin ko nga muna yung tripod ko. Kung nakikita nyo ay dito lang yung kupling lang ang kinakalawang, pero yung motor nya hindi. Tanggalin ko muna ito yung cable tie para maganya natin ng malaki. So yan. Tapos gagamit tayo ng T na 8mm at saka 10mm para tatanggalin natin itong tornilyo na ito, para tignan natin kung alin ba ang nag-stack up, yung shafting bash nitong motor or yung ehe nitong sa basket. So kuha muna tayo ng gamit. Ayan, meron na ako ditong T na 10mm. So, tingin ko baka ito ang nag-stack up. Ayan. Tapos gamit tayo ng T na 8mm. Ayan. Ayan. Tapos iikutin lang natin ito. Kinalawang pa. Tapos hindi nyo makikita talaga yung kabuuhan. Ang diskarte ko pag mga ganito, iikutin ko tong kanyang coupling, pero yung isa kong kamay ay nakahawak doon sa basket. Kaya yung paghawak doon sa basket hindi nyo makikita, yung dito lang. So kukuha lang ako ng vice grip muna. Yan. Ito ay ating lalangisan muna dito. Yan. Tapos gamit tayo ng vice grip. So ito ay ating iipit sa vice grip. Ayan. Tapos yung isa kong kamay ay ihahawak ko doon sa basket mga kabutingting. Ayun, natanggal din. Dito, ikutin lang natin. Ito, matigas. Yan o. Tapos, ito, sa ehe ng basket ay okay naman siya dahil kung makikita nyo, hindi naman siya kinalawang dito. Ito lang ang kinalawang. So, pwedeng ang problema nito, ito. Nag-stack up ito. Kaya matigas. Hirap nang wala tayong paka-video. Tanggalin natin ito ang kanyang spring. Ito hindi ko pa to ginawa mga kabutingting, yung washing lang ginawa ko nito dati at na-i-vlog ko rin yun. Yan, gamit tayo nito ng shed cutter. Tanggalin natin ito. Yan. Yan o. Oh, napakatigas oh. Napakatigas ikutin. Dito ay hindi naman masyadong matigas. Yan dito. Lalagyan ay hindi pala kitang gagwang, turo ng turo. Dito lalagyan lang natin ito ng langis mamaya. Tapos lilihain natin yung shafting niya o itong ehe para matanggal yung kalawang. At ito muna yung ating uunahin yung sa motor dahil dito nagka-problema. Ayan na yumuko ng kagwang. Yan dito ang nagka-problema oh. Matigas ikutin. So ito ay ating babaklasin. Yan, gamit tayo ng T muna mga kabutingting. Tanggalin natin itong tornilyo na ito para maiangat natin yung coupling. Ganun pa rin ang gagamitin natin dito sa tornilyo na ito, 10 at saka 8. Lulugan muna yung nut para hindi mahirap, saka itong pinakaulo ng tornilyo. Tapos gamit tayo ng dalawang flat screw para maiangat natin yung coupling para ito ay ating babaklasin. Ayan, dali lang. Para hindi tayo mahirapan, tanggalin muna natin yung tornilyo sa pinakapaa niya. Isapinan muna natin ito. Ayan. Tanggalin na natin itong tatlong tornilyo. Yan. Pwede itong nag-stack up or pwede rin ang problema nito ay bushing.
Kaya ito ay ating babaklasin para malaman natin kung ano yung pinaka problema nito. Yan, gamit tayo ng flat screw. Ipit natin sa dalawang paa ko yung pinaka motor. Tapos gamit tayo flat screw. Ayan. Tanggal na. Sunod, tatanggalin natin yung tatlong tornilyo. Ayan ito. Yan, kung ano yung pwesto nitong kanyang housing sa preno ay tandaan nyo lang kung ano yung pwesto para hindi kayo malilito. Tapos gagamit tayo ng vice grip na may nakaipit na pako para matanggal natin yung kanyang kanyang mga apat na rimatsi. Ayan, meron na ako ditong concrete nail na nakaipit sa vice grip. So ngayon tatanggalin lang natin yung apat na rimatsi. Putulin muna natin ito o tatanggalin muna natin yung mga dugtungan para makabuelo tayo. Ayan, ito na. So dito tayo. Hindi tayo mahirapan dyan. Mahirapan ko dito sa kalisod. Yan, tanggalin natin yung apat na rimatsi. Kung mahirap gamit tayong DIY para hindi tayo mahirapan. Ayan, tanggal na yung apat na rimatsi. Good naman ang motor siguro nito mga kabutingting dahil mayroon tayong nakuhang continuity kanina. Pero mas maganda rin, i-tester natin mamaya. Dito muna tayo sa pinaka niya problema na maganit pag ikutin. Ako matigas ha? Dahi. Matigas ikutin mga kabutingting. Or matigas tanggalin. Naloko na. Hindi tayo mahirapan, maglalagay muna tayo ng tanda. Yan. Pwede na yan. Dito hindi siya nag-stack up dito sa pinaka pinaka ilalim. Baka dito nag-stack up ito sa taas dahil matigas, hugutin. Yan, pag magbaklas kayo ng ganito, ingatan nyo lang yung winding na hindi magasgasan. Oh, mukhang dumikit yata yung bushing nito mga kabutingting. Mukhang dumikit nga. Lagyan lang natin ito ng langis. Tapos iikot-ikotin natin. Ayun, natanggal. Nag-stack. Ayoy, may tama ang bushing nito mga kabutingting. Yan o, kita nyo yung makintab. Yan. May problema na bushing nito boss. Daming gasgas. Yan o. Ako bibili din ng bushing mga kabutingting dahil wala din akong available na bushing na dala. So stay put lang muna kayo dyan at ako bibili muna ng bushing. So yan, bali nakabili na ako ng bushing. Yan o. So tabi ko lang muna itong motor. Tapos sunod natin gagawin, tatanggalin lang natin ito. Yung lock sa ito, yung nakaklip, apat na nakaklip. Gagamit tayo dyan ng flat screw. Tapos martilyo na rin. Basa yung aking martilyo dahil biglang umulan. Kagwang talaga. Yan, ipit ko lang itong housing nya. Yan, hindi mahirap. So, mahirap Mahirapan ako sa kalisod Lipat natin ito. Ayan, kitang kita sa camera. Langanin yan. Yan. So ito yung sira. Marami tong gasgas talaga mga kabutingting itong busing na ito. Kaya kailangan palitan. So ito yung ating ipapalit. Lipat ko yung camera. Yan. Baba lang natin ng konti.
Ayan. Tapos, balik na natin ito. Babasahin muna natin yung kanyang, ito, yung kanyang foam. Ayan. Tapos, basahin lang natin. Ayan. Tapos, balik natin ito dito. Dito tayo, kaya lipat kaya tayo ng pwesto, doon tayo sa semento. Ayan, kalipat na tayo. Bago natin ito ikabit, tanggalin muna natin itong foam nya para siguradong maglalak yung kanyang lock sa bushing. Pupukpukin muna natin itong lock nya. Ayan, para sigurado. Kasi ito pagka ganyan-ganyan mo yung bushing or magagalaw mo, uugong lang yan mga kabutingting. Kaya akalain mo ay may iba pang problema. Kaya kailangan maayos yung pagkalak ng bushing. Hindi siya gagalaw-galaw. Yan. Tapos saka natin ito ibalik. Tapos babasahin din natin itong foam na ito. Yan. Tapos balik natin. Ito, pwede naman itong hindi na ibalik ito. Pero minsan, ibinabalik ko ito. Minsan din hindi. Ipit lang natin ito sa dalawa nating paa para hindi tayo mahirapan. Ayan. Tapos gamit tayo nito. Ayan. Halimbawa lang mga kabutingting, kung kayo ang maggawa, ingatan nyo lang na wag itong maputol, itong kanyang nakaklip na 4. Dahil pag naputol yan, ako, hindi mahirap. So, sunod ay lilinisan natin itong shafting. Lalong lalo na itong kanyang ito, marami siyang groove, pero maliliit na groove lang. So, kailangan natin yang lilihain or lilinisan. So, tanggalin lang natin itong spacer. Ito tayong liha. Ayan, ito yung ating lihang gagamitin. Basa. Punasan mo natin. Biglang umulan kasi dito mga kabutingting. So ito yung ating lilihain lang. Ayan. Tapos tingnan natin. Okay na ito. Ayan, lihain din natin ito sa kabila. Ayan, okay na yan. Tapos itong pang ilalim niya ay pupunasan lang natin or lilinisan na lang natin yan. Hindi ko na ito papalitan dahil good pa naman yung bushing sa ilalim. Itong sa ibabaw lang. Ayan. Tapos lagyan natin ng langis. Ito pag naglagay kayo ng langis dito sa pinaka loob niya, konti lang. So simbol natin. Balik na natin tong pinaka washer nya. Yan. Tapos ito rin. Yan. Lagyan lang natin itong langis. Ganoon din sa kabila. Tapos yan ang simbol natin. Pasok natin dito. Yung bushing ng mga ganito mga kabutingting, bibihira ito masira. Kaso bakit ayaw magkasya?
Ayan. Tapos yung aking nilagyan kanina ng tanda, nasaan na ba yun? Ito. Ayan. Tapos balik na natin dito. Balik natin yung 4 na rimatsi. Ayan. Kaso para yatang may nawala. Ayun. Dalawa ang nawala. Pasok pala muna natin ito. Yan. Balik natin yung 4 na rimatsi. Yan, igigitna lang natin itong kanyang rimatsi para swak na swak sa butas. Yan. Ayan. Ayan, napakalambot na. Yan, ito yung ating symbol. Pagkakabili natin yan. Yung magnet. Para matching grips ko. Yan, ito yung ating grips ko na matching. Basa mga kabuting-ting. Yan, balik natin yung spring. Yan. Tapos kuha lang ako ng tester. Ito yung ating iti-tester kung good ba yan. Ayan. Ito yung ating tester. Balatan muna natin itong wire. Pero tingin ko okay naman dahil meron naman tayo nakuhang ohms value kanina. On lang natin itong ating tester. Tapos silik natin sa OL. Tester muna natin. Nilagyan ko na siya ng bushing pero hindi nakalimutan kong i-tester yung motor. Kagwang talaga. Ayan, good pa ito. Mayroon tayong nakuhang 206 ohms dito sa kulay blue. Tingnan natin, dapat makareading tayo ng 100 mahigit. Yan, 96 lang. Bakit kaya? Dapat nasa mga 100 ito mahigit. Pero malaman na natin mamaya. Yan, ito yung ating iti-tester muna. Yan, ito yung ating iti-testing. Yan. Kuha ko ng kapasitor lang ng electric pan mga kabuting-ting. So yan, ito yung ating gagawing pan-testing. Kapasitor lang ng electric pan. Yan, ito yung single kapasitor, yung kulay pula na may kasamang puti. Basta Panasonic. Tapos ito naman yung line kapasitor, itong kulay blue na may puti rin. Tapos ito ang common, kulay dilaw. So yung pagsiksik dito sa wire, hindi ko na ipapakita. Tignan nyo na lang ito kung ito ba ay gagana. Kaso hindi nyo makikita. Tatalian muna natin yan. Ayan, talian natin ng plastic para makita nyo na iikot na. Ayan. So saksak ko lang dito yung wire, yung common at saka line kapasitor. Saksak ko dito sa aking extension. Ayan, pag gagayahin nyo ito ay iba yung pag-iingat lang. Ayun, gumagana na. Ayan o. So good na yan. Dahil ginamit ko na kapasitor na pan-testing ay kapasitor lang naman ng electric pan. So ito ay ating, dito muna tayo sa ihi nya. Palambutin muna natin or lilinisan natin itong kanyang shafting. At mayroong nag-comment sa akin paano daw kung lumalangit-ngit yung pagtunog ng dryer. So pag lumalangit-ngit parang gumaganito ang tunog. Parang masakit sa tayo nga pakinggan. So ito lang, linisin nyo lang ito. Tapos lalagyan nyo ng langis. Ayan, kaya ating lilinisin or lilihain yung shafting. Hindi naman dito ang nag-stack up. Yung nag-stack up doon sa motor, kaya matigas siya ikutin. Nagpalit na rin tayo ng bushing dahil marami ng gasgas yung kanyang bushing, kaya nagpalit rin tayo.
Yan, malinis na yan mga kabutingting. Sunod, lalagyan natin ng langis. Yan. Tapos ganituhin natin. Ayan, lalong lumambot na. Lagyan pa natin ng langis. Ayan. So ito lang kailangan ang gawin nyo pagka ganun ang tunog. Pag masakit sa tainga, lilinisan nyo lang yung ihi tapos lalagyan ng langis. So yan ay ating i-assemble na. Lalagyan ko pa pala itong motor ng pulya or yung coupling ito. Ayan, lagyan lang natin ito ng coupling. Tapos lagyan natin ng tornilyo. Gamit tayo ng T na 8mm. Sunod, yung nut nya, gamit tayo ng T na 10mm. Ayan. O, di ba? Napakalambot na. Sunod, balik lang natin itong spring. Ayan. Tapos ayos ko lang ito. At ito tornilyo ko na ito dito. Ayan. Hindi kita yung tornilyo. Hindi kita yung pagtornilyo. Ayos ko lang yung tripod natin para kita nyo rin. Sa mga hindi pa kasi alam ay kailangan ipakita. Para sa mga nagsisimula pa lang, pero sa mga master natin dyan ay kahit nakapikit sila nito ay kaya nilang to gawin. Ayan. Gamit tayo ng 10mm para sa nut. Ayan, para hindi basta-basta kumalas. So ito ay ating i-assemble na. Ayan. Ayan, tutornilyo lang natin yung ano dyan. Dito. Pinakapaa nya. Kukunin ko pala muna yung tornilyo mga kabutingting. Ayan. Tornilyo natin. Okay. Yeah. Ayan. Tapos tayo na natin yan. Ayan. Tapos tutornilyo ko lang paikot mga kabutingting. At continue ko itong video na ito pagka mag-wirings na. At yung pagsuot nito sa kables para sa preno. So stipot lang muna kayo dyan. Ayan. Bago tayo mag-wirings ay ilalagay muna natin ito dito sa pinakalagayan nya. Kasi hindi nyo makikita. Ako kay kapa ko lang ito mga kabutingting. Kapa lang mga kabutingting. Ayan. Tapos wirings tayo. Ito hindi ka malilito sa pag wirings nito. Dahil kung anong kulay nitong mga ganito ay hahanapin mo lang sa mga ganito. Kaparehas niya kulay asul na may puti. Tapos dito naman din na dilaw na may itim. Yun lang, ito. So hindi ko na siguro ipakita yung pag-wirings nito mga kabutingting para maiksi-iksi yung video natin. Ayan, bali na kabit ko na yung mga wire mga kabutingting. Ayan o. Ayan, o ayan. Madali lang yan. Kaya hindi ko na ipinakita. Isunod nyo lang sa kakulay. So ito ay ating ayusin para hindi pangitignan. Yan. Ito ay ating lagyan ng cable tie. Ayan, ganyan lang. Tali natin ito dito. May tali ito. Ayan. Tapos
Testing natin. Saksak natin yung power cord para makita nyo. Iilawan natin. Ayan, ikutin ko lang yung spin timer sa taas. Ayan, gumagana na. Ayan. Kaso, gumagana pagka itutulak pa yung takip. Kaya ang gagawin natin dyan, dahil kailangan itutulak pa yung takip, ay tatanggalin natin tong tornilyo na ito. Ayan. Ayan o. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5 tornilyo. At yung pagtanggal nyan ay hindi ko na ipapakita. Mayroong dahilan kung bakit kailangan natin itong buksan para ma-adjust natin yung kanyang switch door dito. Yung pinaka-switch or yung, ano tawag nun, yung contact point na dalawa, kailangan maglalapat. So stay put lang muna kayo dyan at hindi ko na ipapakita yung pagtanggal ng tornilyo dahil pahirapan yan. Yan, bali natanggal ko na yung 5 tornilyo mga kabutingting. So gagamit tayo ng flat screw. Ito yung ating susungkitin. Yan, kahit hindi na pala gumamit ng flat screw. So itong ating gagawin, yan, tatanggalin natin ito. O kahit wag na, tanggalin na lang natin itong takip. Ayan. Tapos ay mayroong nakakalang mga kabutingting. Ano? Itlog ng butike. Ito oh. Ayan. Ay hindi, malayo din. Malayo din kuya. Ito ay ating igaganito lang. Tutulak lang natin ito sa baba. Yan. Tapos isusunod din natin itong nasa taas. Ayun. Okay na yan. Tapos lilihain lang natin yung kanyang, yan, lilihain lang natin yung contact point. Kaya para tumagal. Siya na gamit na sa baba. Switch man po ni. Switch. Door switch. Ayan. Umangat tong isa. Okay na yan. Ayan. Tapos balik natin itong takip. Kahit naka-on yung spin timer, pagka yung takip niya ay nakataas, hindi pa rin yung gagana. So try daw natin ito mga kabutingting. Saksak natin yung power cord. Yan. Tapos dito tayo. Ayan. Ayan oh, uga-uga na. So tingnan natin. Kaso baka hihinto agad. Ayan. Good na, hindi siya humihinto agad. Yung preno niya ay ayan. Okay na yan. Mamaya natin i-adjust yung preno doon sa ano. So ito yung aking tatakpan lang. So stay put lang muna kayo dyan. So ayan, bali na tornilyo ko na. Pero 3 tornilyo lang ang inilagay ko dahil yung 2 tornilyo ay kinalawang na. So ito na lang yung nilagay ko. Yan. Ito. Hindi naman yan basta-basta maangat. Kaya okay na yan. Tapos try natin itong i-adjust yung preno nya kung magagawa natin ng paraan. Ayos ko lang yung aking tripod. Yan. Tanggalin muna natin yung saksakan para huminto. Nako, kinalawang na rin yung tornilyo na ito. Huwag na. Hindi naman importante yung preno. So ito yung aking tatakpan na lang. Yan, takpan na natin ito mga kabutingting. Hindi naman ganun ka importante yung preno kung ibabalik or hindi. Yan, tornilyo natin. Dapat usaha ito mo. Ha? Nasa ilan mo? Ano siya man? Tornilyo? Oh, wala na eh. Ay, Oh, wala. awa na rin. Kajon man. Wala na ito ibalik na. Bakit kaya? Katuwang. Ayan. Final testing natin. Ayan.
Unahin lang natin yung wash timer. Ito yung aking unang ginawa dati. Ayan, good na good pa naman. Tapos dito tayo sa spin dryer. Ayan, hindi mo na siya kailangang daganan. Dahil sinabi din kasi ni kuya ay dinadaganan pa daw pagka ito ay bago umandar, dinadaganan muna. So okay na ito mga kabutingting. Pasilip ko lang sa inyo ulit. Ayan o. Yun nga lang ay hindi na siya basta-basta na humihinto kagad pag iangat mo yung takip. Pero ito ay okay na. So yan, bali dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan nyo itong video na to at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Yeah, salamat. Sige, bye-bye na mga kabutingting.